Sa ibang balita, target ng pamahalaan na matapos sa loob ng isang taon ang pagpapatayo ng bagong gusali ng San Francisco High School matapos ang sunog nitong linggo. Kanina umaga ay mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng inspeksyon sa sitwasyon ng paaralan. At kabilang sa kanyang inalam ay ang lagay ng mga estudyante at guro, si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Bakas pa ang pinsalang iniwan ng sunog sa San Francisco High School sa Quezon City. Mula sa mga kagamitang tinupok ng apoy hanggang sa mga silid-aralan na ngayon ay hindi na mapapakinabangan. Kaya kasunod ng insidente, personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa naturang paaralan. Inikot niya ang mga apektadong gusali para inspeksyonin at sinabing batay sa assessment ay hindi na advisable na magamit pa ang gusali. We must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga syempre yung mga structure dito kaya kailangan talagang gibayin. Buti lang hindi inabot yung katabi na building na within 30 minutes naman, yung ating mga bumbero, within 30 minutes na wala na yung apoy. Katunayan, ibinahagi ng Pangulo na nirekomenda ng DPWH ang pagtatayo ng 4-story building kapalit ng bahaging ito ng eskwelahan. Pagkakataon na rin anya ito na ma-upgrade ang building at matiyak na hindi na mauulit pa ang ganitong insidente. Sabi ng DepEd, target na matapos ang bagong gusali sa loob ng isang taon. Ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng isang taon ayon sa DPWH. Kasabay niyan tiniyak naman ng Pangulo na babantayan na rin ang iba pang eskwelahan. Yun ang kailangan natin bantayan. Siguro we have to send out, we have to also, dahil ang mga school room natin, ang mga school building natin, mga school facilities natin, medyo luma na rin. Yung sa electrical, kinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, yung iba aircon, kaya talagang overloaded na, kaya nagkakaganto. Kaya siguro we have to look at the other schools also, na tiyakin na at the very least, may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical systems. Pinatitiyak din ng Chief Executive na maibibigay ang pangangailangan ng mga apektadong guro at mga estudyante. We'll just keep going. We'll just continue to make sure that the children are able to attend class, that the teachers have what they want. Yung mga nasirang gamit, we will replace it. School supplies, not only of the children, but also the teachers. Sa kabila ng nangyaring insidente, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kanilang pansamantalang classroom. Nagbahagi na rin ang DepEd ng mga bagong computer na magagamit ng mga ito sa pag-aaral. Tinatayang nasa mahigit 600 estudyante ang apektado ng nangyaring sunog. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.